Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung pagtalakay sa Mudaharatul Kuffar alal Muslimin o Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. So ito nga ay kabilang sa mga nawakidul Islam. At nilawakan natin yung pagtalakay dito kasi maraming napapaloob talaga rito ng mga usapin na maaring nalilingid sa marami sa mga Muslim. Yung sumunod na sinabi ito ni Ibn Kathir rahimahullah, yanha tabaraka wa ta'ala an mawalatil kafirina fi akhiri hadhihi surah. So doon sa suratul Mumtahina, ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging matapat o makikipagkampihan ang Muslim sa mga hindi Muslim sa dulo ng sura na ito. At yung suratul Mumtahina, kung naalala ninyo, binasa natin yung mga unang bahagi nito at lahat ng ito ay tungkol sa al-wala wal bara. Lahat ng ito ay tungkol sa al-wala wal bara. Ang suratul Mumtahina ipinahayag sa Madina. At yung sababun nuzul nito, binibigyan o inutusan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bigyan ng pagsusulit yung kababaihan na gusto maghijra. Kaya mumtahina, galing sa salitang imtihan. Mumtahina o mumtahana, babae na binigyan ng pagsubok, pagsusulit, test. Kung Muslim ba talaga sila? Pala meron ganito dito. No? Lalo na babae, pupunta rito. Marami ng babae sablay to bira dito eh. Mayroon pa rito, galit sa Adan. Okay, Ismail lang. Sa Adan lang ni Ismail galit. So doon sa Mumtahina, ayaw pa niya yun, di ba? Na nabubugaw yung syaitan. So doon sa suratul Mumtahina, balikan niya natin yung na yan. Yung sura na yun. Yan, chapter 60 siya. Yung suratul Mumtahina. Yung nabasa natin noon, actually hanggang lang yata, hanggang 8. Pero 13 siya na aya. Pero mahaba yung mga aya na ito. So yung panghuling aya nga nito yung 13. Actually hanggang dulo nga, itungkol sa al-wala wal bara. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim kad yaisu minal akhirati kama yaisal kuffaru min ashabil kubur. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang mga hindi mananampalataya bilang awliya. Yung ibig sabihin dito na la tatawallaw, huwag ninyo sila kukunin bilang awliya. Ngayon syempre, yung awliya dito sa konteksto ng unang-una, pakikipagsabuatan sa kanila laban sa mga Muslim. Ngayon, kung close lang talaga kayo, katulad nga na nangyari kina Abdurrahman bin Auf at Umayyah bin Khalaf, o kaya malapit kayo kasi magkamag-anak kayo, alam nga naman yung nanay mo, tatablahin mo. Basta-basta, kumbaga, o tatay mo na hindi Muslim, hindi naman ganun. Okay? So dito, inuunawa ito unang-una sa konteksto ng Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. Siyempre sa konteksto ng al-wala wal bara, ang Muslim, ang kanyang katapatan ay sa Islam at sa mga Muslim unang-una. Ngayon kung mayroong karapatan na ibibigay niya, unahin niyang ibigay ang karapatan ng Muslim. Ibigay niya muna ang karapatan ng Muslim bago niya ibigay ang karapatan ng kuffar kahit pa kamag-anak niya ito. Liban na lang sa mga bagay na tukoy o pinahintulutan
na mauna ang karapatan ng kuffar sa atin. So dapat matalino ang tao sa pag-unawa sa alwala wal bara. Kasi hindi ito, kumbaga, absolute palagi na isa lang ang gagawin mo. Case-to-case basis palagi ang mangyayari. Yung katulad ng halimbawa yung nabanggit natin doon sa mga bansang Muslim, ang dhimmi, maari nga siyang maituring bilang second-class citizen. Pero hindi naman ibig sabihin na aapahin sila. Second-class citizen kasi kumbaga sa mga karapatan, nauuna palagi ang Muslim. Nauna palagi ang Muslim. Pero halimbawa may disgrasya. Yung dhimmi mamamatay na kapag hindi tinakbo agad sa ospital. Yung Muslim na balian lang ng buto. E di una mong itakbo yung hindi Muslim. Hindi mo pwede ikakatuwiran, unahin mo itakbo sa ospital yung Muslim kasi Muslim, hindi. Depende pa rin sa kalagayan, inshallah. Ngayon nga, wag ninyong gagawing kakampi ang mga tao na kinamuhian na ni Allah. Kinamuhian ni Allah, unang-una dahil sa kanilang kufur, ang mga kuffar sa pangkalahatan. At syempre kinamumuhian ni Allah dahil kinakalaban nilang relihiyon ni Allah. At yun yung mga kuffar naman na kumakalaban sa Islam. Na merong aya nga dito sa Suratul Mumtahina na naglilinaw specifically sa kaso ng mga tao na ito. Kuffar pero hindi naman kumakalaban sa mga Muslim. This is verse 8, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah tungkol sa mga hindi kayo kinakalaban sa inyong relihiyon at hindi kayo pinapalayas mula sa inyong mga tahanan na maging mabuti kayo sa kanila at maging makatarungan sa kanila. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti at makatarungan sa kuffar na hindi naman kalaban. Hindi naman kalaban. Actually, pangkalahatan ito. Kahit sa sundalo ng kuffar na off-duty naman. Kahit sa sundalo ng kuffar na off-duty, hindi sila pwedeng pipinsalain. Hindi sila pwedeng pipinsalain. Kasi nangyari yan ilang beses. Unang-una kay Umair bin Wahab, napag-usapan nga namin ito ni Isa nung nakaraan. Si Umair bin Wahab, kasama siya doon sa mga lumaban sa Badar. Doon sa Omar series, nandun din pala siya. Kung naalala niyo doon sa Omar series, merong isang nahiwalay sa grupo ng kuffar. Umuwi siya ng Makkah mag-isa. Kumbaga parang nawalan siya ng malay. Paggising niya, wala na yung kuffar, talo na sila. Umuwi siya ng Makkah mag-isa. At pag uwi niya, nalaman niya, namatay na sina Abu Jahal at yung mga pinuno ng Quraysh. At yung anak niya, kabilang sa mga binihag ng mga Muslim. Kabilang sa mga binihag ng mga Muslim. At nung nandun siya sa Makkah, gusto na niyang bumalik nga ng Madina sana para bayaran yung ransom ng anak niya. Pero meron pang pinapagawa sa kanya sina Abu Sufyan. I-assassinate si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Umair bin Wahab. Dumating siya ng Madina, nakapasok pa siya ng Madina. Hindi naman siya pininsala ng mga Muslim. Samantalang kilala siya ng mga Muslim na sundalo ng kuffar. Nandun siya, pumasok. At tuloy ang plano niya. Napapatayin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung nakita siya, nung ilan sa mga sahaba, dinala na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makuha yung kanyang pakay tungkol nga sa kanyang anak na nabihag ng mga Muslim. At alam din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun tungkol sa plano niyang pagpatay sa kanya. At doon sa araw na yun, nag-Muslim si Wahab o si Umair bin Wahab. Nag-Muslim si Umair bin Wahab. At pagbalik nga niya doon sa Makkah, kung naalala niyo doon sa Omar series, nagsimula na siyang magda'wa doon. Nagsimula na siyang magda'wa doon. Pero yung naging tugon sa kanya ni Abu Sufyan, walang hiya talaga yung kuffar doon eh. Sabi nila sa kanya, doon sa Omar series na babanggit din yun. Kung yung tao na mas mabuti kaysa sa'yo, hindi namin pinaniwalaan, ikaw pa kaya na nagdada'wa ka ngayon? Kumbaga pinahiya. Pinahiya siya nung Quraysh.
Si Muhammad nga, sallallahu alaihi wasallam, di namin pinaniniwalaan, tapos ikaw magdadawa, gusto mo maniwala kami sa iyo. So pinahiya nila si Umair bin Wahab. O Wahab bin Umair, di ko maalala eksakto yung pangalan niya. Off-duty siya na sundalo. At si Abu Sufyan, ilang beses siyang bumalik ng Madina, mag-isa, lalong-lalo na yung panahon ng pagkasira na ng Hudaybiyah. Hindi naman siya pininsala ng mga Muslim. Actually, doon nga sa Ghazwatu Khandaq, inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Hudayfa bin al-Yaman na mag-espiya sa mga Quraysh. Ang mission niya, mag-espiya lang. Nakita niya si Abu Sufyan. Kumbaga, abot kamay na niya si Abu Sufyan, titirahin na lang niya ng pana, mapapatay na niya. Pero hindi niya ginawa kasi utos sa kanya mag-espiya lang, wala siyang ibang gagawin. So ganito unawain ng mga sahaba yung relihiyon. Na hindi ito, kumbaga, basta-basta nilang, kumbaga, hindi sila basta-bastang kumikilos dito. May mga pamantayan na kanilang sinusunod. So hindi sila, katulad nga sinabi nga ni Allah, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging makatarungan at mabuti sa mga hindi lumalaban sa inyo sa relihiyon at hindi naman nagpapalayas sa inyong mga tahanan. Actually, ito sa pangkalahatan, ito. Kung walang labanan, hindi mo rin pwedeng papatayin yung kuffar kahit sundalo pa yun na off-duty. Actually, yun yung naging usapin noon, yung kung naalala niyo yung C-130 na nag-crash sa Sulu, 2021 yun o 2022. Nirescue sila ng mga tausug. Alam natin yung Sulu, capital ng Abu Sayyaf. Pero tinulungan pa rin sila kahit mga sundalo sila. Kasi off-duty naman sila. Wala naman silang, kumbaga, hindi naman sila naroon para sa isang labanan. So tinulungan pa rin sila. Grabe yung komento ng mga tao nun, halo-halo. May mga Muslim, may mga nagsasabi pa, dapat pinabayaan nila o dapat pinatay na nung bumagsak yung eroplano. Pero hindi ganun. Tama yung ginawa ng mga sibilyan, alhamdulillah, na tinulungan nila yung mga sundalo na yun na off-duty. So nga si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. At yun nga, innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din. Ang pinagbabawalan lamang kayo ni Allah na maging mabuti at makatarungan sa kanila. O hindi naman pinagbawalan na kasi dapat makatarungan pa rin tayo kahit sa kalaban. Kumbaga, ang pinagbabawalan kayo ni Allah na makipagmabutihan sa kanila ay ang mga lumalaban sa inyo sa inyong relihiyon. Kinakalaban kayo sa relihiyon, wa akhrajukum min diyarikum, at pinalayas kayo sa inyong mga tahanan. Tinutukoy dito yung mga kuffar ng Quraysh at pangunahin sa kanila nga yung mga pinuno ng Quraysh. Wadaharu ala ikhrajikum antawallawhum. Huwag kayo makikipagkampihan, kaibigan sa mga tao na hayagan at nakikipagtulungan para palayasin kayo. Waman yatawallahum faulaika humud dhalimun. So ito na yung aya uli nung nakaraan na binasa natin, na sino man ang makikipagkampihan sa kanila, tuloy na sila ang mga dolimun. Dolim sa konteksto ng makasalanan at dolim sa konteksto ng nagsishirk. Kasi doon sa aya sa Suratul Luqman, inna syirka la dulmun azim. Tunay ng shirk ay malaking dulm, malaking kawalan ng katarungan, malaking pang-aapi. So nga doon sa aya, doon sa 13, yung panghuling aya ng Suratul Mumtahina, ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad yaisu minal akhirati kama yaisal kuffaru min ashabil kubur. So wag daw makikipagkampihan sa mga tao na kinamuhian ni Allah. Actually dito sa tafsir dito, specific na tinutukoy yung qauman ghadiballahu alaihim, mga tao na kinamuhian ni Allah, kinapuutan ni Allah. Sino yung tinutukoy doon? Suratul Fatiha? Yung mga Hudyo.
Kasi dito sa Suratul Mumtahina, kumbaga sa Madina, ang malaki talagang kalaban ng mga Muslim, nung natalo ng mga Muslim yung Quraysh sa Badar, Hudyo na. Mula doon sa Uhud, sa Khandak, at sa iba pa, puro Hudyo na. Kahit yung Banu Mustalik, na dito, kumbaga pinagbintangan si Aisha radhiyallahu anha ng zina, mga Hudyo yun, yung kalaban nila. Mga Hudyo. So huwag daw makikipagkampihan sa mga Hudyo. Pero syempre, liban na lang doon sa kung ano yung nilalaman ng Constitution of Medina, na dahil doon ay sumunod sina Mukhayrik, yung mga Hudyo, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpunta rin sila ng Uhud para ipagtanggol ang Medina. So itong mga tao raw na ito, sila raw ay nawalan na ng pag-asa sa kabilang buhay. Katulad na kung paanong nawalan na ng pag-asa ang mga hindi mananampalataya na nasa libingan. Nawalan na sila ng pag-asa sa habag ni Allah. So dito, na sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, yanha tabaraka wa ta'ala an mawalatil kafirina fi akhiri hadhihi surah. Ipinagbawal ni Allah ang pakikipagkampihan sa kuffar sa dulo ng sura na ito. Kamanaha anha fi awwaliha. Katulad din kung paano niya itong ipinagbawal sa naunang bahagi ng sura na ito. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Yung pala yung tinutukoy, hindi yung umpisa ng aya. So itong kabuuan nga ng Suratul Mumtahina, mula sa umpisa hanggang sa dulo, ay puro tungkol sa alwala wal bara. So yung una nga sinabi ni Allah, o mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kalaban at ang kalaban ninyo bilang mga awliya, bilang mga kakampi. Tulkuna ilayhim bil mawadda. Huwag kayong babaling sa kanila ng may pagmamahal. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Huwag niyo sila kukuning kakampi dahil sila ay, kumbaga, huwag kayong magpapakita ng pagmamahal sa kanila dahil sila ay nawalan ng pananampalataya o hindi nanampalataya sa dumating sa inyo na katotohanan, at sila pa nga ay nagpalayas sa sugo at sa inyo. At sila ay nagagalit sa inyo an tu'minu billahi rabbikum, na sila ay nagagalit nga sa inyo dahil o pinalayas kayo mula sa inyong mga tahanan dahil lamang sa nananampalataya kayo sa inyong Panginoon. Fakaifa tuwalunahum wa tattakidunahum asdika wa khilla. So kung ganito ang sinabi ni Allah tungkol sa kanila, so paano pa magagawa ng Muslim na kukunin ng kuffar bilang mga kakampi at bilang mga malalapit na kaibigan? So hindi pwede. Hindi pwede. Yun nga yung bandang huli, kung babalikan natin si Abdurrahman bin Auf at yung relasyon niya kay Umayyah bin Khalaf. Bandang huli yung relasyon niya kay Umayyah bin Khalaf para naman sa kapakanan ng Islam. Kasi kailangan ni Abdurrahman bin Auf na mapangalagaan yung kanyang yaman sa Makkah para sa kapakanan ng Islam at ng mga Muslim. Kasi totoo niyan, kahit nung nag-Muslim na si Abdurrahman bin Auf, mayaman pa rin siya. Doon nga sa yung Ghazwatut Tabuk, di ba si Uthman bin Affan nagbigay ng 300 na camel? Malaki rin ang naiambag ni Abdurrahman bin Auf doon sa Ghazwatut Tabuk. At kung naalala ninyo, si Abdurrahman bin Auf, sa kalagayan niya sa mga sahaba, mataas din. Kasi palaging isa siya doon sa syura ng khalifa. Kasama doon siya syura, kasama siya sa syura ni Abu Bakar, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, kasi namatay na siya nung panahon na ni Muawiyah. Namatay siya nung panahon ni Muawiyah. Doon sa Omar series, si Abdurrahman bin Auf yung laging kausap ni Omar, yung mataba. Yun yung, kumbaga, yung actor na yun. Si Abdurrahman bin Auf yung kanyang papel doon. At walang desisyon. Si Omar, liban na lang na nagsalita, si Abdurrahman bin Auf tungkol dito. Walang desisyon si Omar,
liban na lang na nagsalita si Abdurrahman bin Auf tungkol sa kumaga bagay na pagdedesisyonan ni Omar. So yung kanyang kumaga relasyon kay Umayyah bin Khalaf bandang huli para sa kapakanan ng Islam at ng mga Muslim. Kasi hindi rin biro-biro yung yaman na naiwan niya sa Makkah. So hindi problema yung naging relasyon niya kay Umayyah bin Khalaf at yung naging kumbaga yung namagitan sa kanila, yung nangyari sa kanila doon sa Badar ay nga sa naiulat doon sa hadith ni Imam al-Bukhari. Yun nga kung paanong pinatay ni Bilal si Umayyah bin Khalaf na kumbaga naisa na ni Abdurrahman bin Auf na mapanatiling buhay si Umayyah bin Khalaf. Sa iba't ibang mga dahilan para sa kapakanan ng Islam, alhamdulillah. So ito yung pagpapatuloy natin sa pagtalakay dito. Alhamdulillah, sa tutuloy pa natin ito inshallah. Kasi magpapalalim talaga tayo sa usapin na ito, alhamdulillah, para mauunawaan natin at hindi tayo matutulad sa mga tao na nagkamali sa pag-unawa rito at sila ay nagkukulang at nagmamalabis sa usapin ng mudaharatul musyrikina alal muslimin sa pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.